guys? So, basketball update tayo. So, pag-usapan natin itong si Stanley Pringle. Di pa naman na-start ang PBA off-season kasi ongoing pa yung PBA Philippine Cup Finals kung saan naglalaban yung San Miguel Beermen laban sa Tok and Tex tropang 5G. So, yun. At itong si Stanley Pringle ay expire niya yung kontrata niya sa Terra Firma Jeep na madidisband na sa PBA. Ewan ko lang kung sinong papalit dito sa madidisband na Terra Firma. So itong si Pringle ay pumirma na ng 2 taong kontrata dyan sa Rain or Shine Elasto Painters. So malaking tulong itong si Pringle. So alam naman natin na hindi na bata itong si Stanley Pringle. So 30 years old na ito si Stanley Pringle at ilang taon na lang ito. At saka siguro rain or shine na lang yung ano niya kasi kailangan kasi ni Coach Ying yung mga veterano na player nang mag-guide sa mga lalo na sa mga gwardya na katulad nila Asisio, lalo na si Nokum. So another talent all-star caliber player, no? Na pumirma dyan sa Rain or Shine at ito si Pringle. So matandaan niyo ng mga nakarang araw, 2 player ng ROS ang pinakawalan nila. So medyo di naman na nagagamit itong si Iskandor. At gayon din itong si veteran Mark Borboran na mukhang magre-retire na lang ito. So yun. At 2 taon na kontrata sa Rain or Shine at bali-balita na mahigit 400,000 pesos yung kanyang sweldo kada buwan. So i-divide natin kung 12 months times 2 equals 24 kasi sa 1 year mayroong 12 months. So times natin yung 400,000 times 24 ano ba to? 400,000 times 24. So may git mga 9.6 million or di kaya 10 million, no? Yung kanyang yung kanyang kasi 2 taong kontrata 400,000 pesos. So may git 10 milyon yung kanyang sweldo kanyang sweldo sa 2 taon itong si Stanley Pringle. So si Stanley Pringle ay pipirma siya sa Rain or Shine at makakatulong yan kay Coach Yeng, no? Lalo na kailangan nila ng veterano at merong experience kasi itong si Pringle ay nakatikim na ito ng championship sa Ginebra at muntik pa ito naging MVP kung hindi lang nagka-pandemya. Kasi naging nanalo siyang best player of the conference sa one season conference lang ng PBA. So MVP na sana itong si Pringle kung hindi lang nangyari yung pandemic. So yon. At saka alam naman natin na noong panahon ni Stanley Pringle dyan sa Global Port or Northport ay isa siya sa mga top scorer, no? At naging scoring champion pa ito ng PBA. So nag-average almost 20 points a game itong si Pringle. So ngayon veterano na ito si Pringle at nung mga nakarang taon ay na-trade itong sa from Ginebra, na-trade ito sa Terra Firma. So kasama ni si Stan at kapalit doon si Isaac Go at si Stephen Holt. So doon sa Terra Firma nagagamit naman ito si Pringle at siya na lang inaasahan doon sa Terra Firma kasi wala na si Stan at parang mga batang players na yung kasama ni Pringle. So doon natapos yung kanyang kontrata sa Terra Firma ay pupunta na naman siya dyan sa Rain or Shine. So abangan natin kung anong makakontribute ni Pringle dyan sa ROS. So yung ROS 4 straight PBA semifinals yung Rain or Shine at hindi pa nakatikim ng PBA final simula pa noong 2015, no? Uling PBA finals appearance ng Rain or Shine is I think 2015, no? At since then hindi na nakatungtong sa finals ng ROS. So malaking tulong itong si si Stanley Pringle
para ma-maintain itong ROS bilang dark horse or di kaya magiging contender sa mga susunod na PBA conference. At isa pang pag-uusapan natin ay yung PBA final sa pagitan ng TNT versus SMB. So game 2 mamayang gabi yung game 2 ng PBA finals. So sa game 1 kung saan yung controversial na dunk ni Motao Tua na hindi counted dahil sa interference, no, yung controversial na tira ni Tua na nauwi sa wait guys, may nauwi nga sa interference yung dunk ni Motao Tua. So magpa-file kaya ng ipoprotesta kaya ng San Miguel Beermen yung dunk ni Motao Tua. Pero sa tingin ko parang hindi na magpoprotesta ng ang SMB dahil game 2 na, kasi kapag nagprotesta itong San Miguel Beermen ay lalong tatagal, no? Tatagal pa yung investigasyon at yung resulta. So nag-move on na itong SMB at babawi na lang sila dyan sa game 2 sa PBA Philippine Cup Final. So TNT lamang sa serye at tignan natin mamaya kung babawi itong San Miguel Beermen dahil masakit yung disappointed na pagkatalo nila sa game 1. So sa game 2 abangan natin San Miguel Beermen versus TNT Tropang Liga. So magto 2-0 ba yung TNT? Tuloy na ba? Kasi nag-Grand Slam seeking itong TNT, Grand Slam seeking, at or di kaya itong SMB ay babawi mula sa disappointed loss nila noong game 1. So yan, abangan natin PBA update sa araw na ito.